Hey guys, welcome back again to my channel. So for this video, let's talk about Realme 11 4G. So ito na nga guys, bago matapos tong taon, November, nilabas ni Realme ang isa sa mga latest smartphone niya sa market. At ito na nga yon. Ang malupit dito guys, hindi siya ganun kamahalan. And syempre, officially, papalitan nito sa market yung Realme 10 na talaga namang nag-trending at the same time, one of the best seller of ng Realme. So ngayon, alamin natin, worth it ba ang meron dito sa latest smartphone na to ng Realme? Let's go! So, mabibili tong smartphone na to guys sa Philippine market for 13,999 pesos na meron ng 8GB RAM with 256GB internal. At may dalawang kulay kayo na pwedeng pagpilian for this smartphone. Andiyan na nga ang Glory Gold na talaga namang napakaganda ng itsura niya. Oh. Take a look that guys. At meron pang isa, yung Dark Glory na talaga namang napaka-premium din ng kulay ng smartphone. Hindi lang sa kulay ha, even the design itself, talagang nag-i-stand out yung pagiging luxury and talaga namang nagsha-shine kapag ka natatamaan ng ilaw yung pinaka-design nitong smartphone na to. So, check natin ngayon guys yung mga buttons and ports kung kamusta nga naman and kompleto ba yung mga kailangan natin. So, good news again for this smartphone. Well, naka-USB Type-C port na siya. And katabi niyan guys is meron siyang malakas na speaker. And next niyan is meron siyang microphone dun sa bandang ilalim. At ang katabi naman yan guys is one of the good news syempre na hindi gini-give up ni Realme is that meron pa rin tong 3.5mm headphone jack. So, isa yan sa mga advantage syempre ng ganitong smartphone kasi most likely sa ibang brand nowadays sa market, para lang makasabay sa mga flagship smartphone, nire-remove nila yan which is napaka-importante niyan sa mga ibang user. Next naman sa bandang kanan, kapag ka nakaharap sa inyo yung phone, andyan ang volume buttons. At katabi naman yan yung power button. So, ang ganda kasi ang linis tignan nitong smartphone na to. Kaya ang perfect niya, kung example medyo maarte ka pagdating sa design, masasabi ko sa presyo nito, perfect tong smartphone na to. So sa bandang taas, nandyan yung additional microphone para mas rinig tayo ng ating kausap. And next naman, sa bandang kaliwa, kapag nakaharap sa inyo, dyan nyo po makikita ang lagay ng SIM card slot. So ang maganda naman guys dito, for the Realme 11 4G, is that meron siyang lagayan ng dalawang SIM card which is naka-nano SIM na po ito. And in addition, meron po itong lagayan ng micro SD card na pwede mong i-expand up to 1TB. So talaga namang mas marami ka nang pwedeng ilagay pa ng mga photos, videos, or even mga files for this smartphone. Next naman, syempre, kinukuha ko rin sa bawat review ko, even the dimensions itself. So, kamustahin natin? Meron to guys 7.95 in terms of the slim body design which is napaka nipis niyan para sa presyo na meron siya. And para sa haba, meron tong 159.9mm na may bigat naman na 178 grams. And hindi lang yon, para sa lapad ng smartphone na to, meron tong 73.3mm. So kaya naman guys, kung more on pang araw-araw mo gagamitin tong smartphone na to, yung tipong hindi mo mailapag yung phone sa sobrang busy mo kasi nandito lahat yung mga workload mo, well, masasabi ko, perfect and comfortable hand grip siya and hindi siya mahirap dalhin. And hindi mangangalay yung kamay ninyo because of the dimensions and the design itself na meron dito. At ngayon naman guys, check din natin, kamusta nga ba ang display? Kaya bang tumapat ng Realme 11 sa display ng Realme 10 which is isa yon sa mga reason kung bakit nag-bestseller yung smartphone na yun ni Realme. Unahin na natin syempre guys, yung one of the signature pagdating sa smartphone ng Realme 11 which is the punch hole display. Nakagaya rin yan sa Realme 10 which is talaga namang napaka convenient kasi nga naman wala nang nakakaabala during the time na ginagamit mo yung pinaka-screen niya, di ba? So just take a look guys kapag nanonood kayo, di ba? So walang interruption during viewing. Kaya naman, yung 6.4 inches display ay talagang mamamaximize mo yung laki ng screen para manood ng mga movies, series, or even for browsing. Nang hindi kayo guys na-interrupt nung pinaka-front camera. At sabayan pa yan guys ng isang magandang quality na display na ginamit which is the Super AMOLED. Isa yan sa mga reason din guys nung time na nirelease yung Realme 10 kung bakit siya nag-bestseller and nag-trending. So, inistay yan guys ni Realme sa Realme 11 4G. Kaya naman, asahan natin na quality yung pinaka-display nito and hindi lang yon. Mas true to life colors yung pwede nating makita sa pinaka
display ng screen once na ikaw is nanonood, nagbabrowse. Idagdag na rin dyan ang isa pa sa mga advantage ng isang Super AMOLED, less battery consumption siya. And one of the good news talaga sa isang Super AMOLED display is that yung tipong ginagamit mo siya outdoor, hindi mo na kailangan takpan ng kamay mo yung screen para lang makita yung content dun sa display. So nakikita mo pa rin siya kahit even direct sunlight nakatapat yung pinaka-display ng smartphone. At kung more on browsing, scrolling ka naman sa device mo, well guys, good news, naka 90Hz refresh rate ang Realme 11 4G. Kaya naman, silky smooth screen yung pwede mong ma-experience. Gaya ng nakikita nyo guys, walang delay once na ikaw is nagbo-browse. Ang ganda niya, di ba? Hindi siya nakakangalay kung matagal ka nagbo-browse sa smartphone. Sabi ko nga, talagang good news to sa mga more on viewing or especially more on movie marathon sa smartphone. Kasi naka Full HD Plus na rin to guys, kaya perfect to sa mga latest movies na matataas yung resolution. At idagdag mo na rin dyan yung 90.8 aspect ratio or the screen to body ratio niya na talaga namang ima-maximize mo dito yung pinakalaki ng screen without any interruption. So wala nang block sa gilid or sa taas. At dinagdag na rin dyan yung 1000 nits kaya naman mataas yung peak brightness niya. Perfect talaga siya gamitin, especially kapag masyado maliwanag yung location. And lastly guys, for the display, kung mapapansin ninyo sa ganyang presyo ng smartphone, manipis po yung pinaka-bezels niya. Sa ibang brand, medyo makapal yung pinaka-bezels. So dito guys, ang maganda, almost all screen talaga yung mafe-feel mo kapag nakaharap sa inyo yung device. Sabayan pa yan guys ng magandang quality ng sounds and at the same time nandun pa rin yung technology ni Realme which is meron siyang 200% volume speaker. Kaya naman kung more on, sabi ko nga, movie marathon talaga yung gagawin mo dito and something like naiwan mo yung earphone or wala kang dalang buds, maganda pa rin gamitin. So pakinggan natin guys. Ayun naman guys, check natin kamusta nga ba ang camera ng isang Realme 11 4G. Eto guys, good news for the rear camera. Ang ganda, first is the design itself. Meron tong tinatawag na halo design na talaga namang nagbibigay ng premium look dun sa pinaka camera design, no? So, one of the advantage niyan as well is that for the main camera, not just the design, but syempre, hindi nagpapatalo yung specs ng rear nito guys. So, meron tong 108 megapixel with focal 1.79 aperture. So, asahan natin na kayang mag-take ng photo na high resolution for the rear camera ng Realme 11 4G. And at the same time, goods na rin to guys kung gagamitin mo sa mga low light na location pag magti-take ng photo. And for the second camera sa rear, meron tong 2 megapixel. Well, ito naman yung dedicated camera niya guys for the portrait mode. Para pag nag-take ka ng photo with blurred background, talaga namang akala mo yung kuha gumagamit ng isang professional camera. So ito guys yung mga sample shot ng camera ng Realme 11 pagdating sa rear. So ito naka-zoom, 3 times in sensor zoom, one of the technology na pinagmamalaki dun sa rear niya, which is kahit na naka-zoom yung photo, quality pa rin yung kayang i-provide ng main camera niya sa rear. And ito naman yung portrait mode, which is ito yung may blur yung background. Just take a look guys, akala mo professional camera yung ginamit dito. But no, it's just a portrait mode ng Realme 11 4G na talaga naman kaya niyang ma-determine yung pinaka main subject and kaya niyang i-blur nang hindi nadadama yung pinaka main focus natin dun sa photo. Para naman sa video recording guys, ito yung pinaka-actual result during the test. As you can see guys, ako na magsasabi sa inyo, for the price na meron ang Realme 11 4G, maganda na po ang ganitong quality ng video. And good news para sa mga mahilig mag-take ng selfie dyan, ang maganda for the Realme 11 4G, meron na tong 16 megapixel high resolution in-display camera. Kaya naman asahan natin na quality na po yung mga selfies na kayang i-provide nitong smartphone na to. At hindi lang yun guys, maganda na rin po ang kanyang video recording. Kasi kaya na nitong mag-record ng Full HD pagdating sa pinaka-front camera niya. And ang good news, diba, ito yung pinaka-result. As you can see, for the price na meron again ang Realme 11 4G, maganda na po yung video recording na yan sa isang front camera ng smartphone. Ito naman yung captured niya for the front camera nang walang kahit na anong effect, just the regular mode ng camera niya. As you can see, napaka-natural po ng kaya niyang i-provide na
photo. At ito naman po yung portrait mode or ito yung may blurred yung background. As you can see, talagang kaya niyang eliminate yung background and talagang nakafocus lang po talaga yung pinaka front camera dun sa subject. Para naman guys sa performance, one of the good news syempre, hindi to ni Realme tinipid kasi sa presyo na meron siya, ang ginamit niya dito is the MediaTek Helio G99, one of the powerful processor yan para sa mga ganitong presyo. So, isa rin yan sa mga nagtatap sa mga benchmark. Idagdag pa dyan guys yung additional 8GB dynamic RAM expansion para naman pwede mo nang i-feel yung performance ng isang 16GB RAM ng isang smartphone dito sa Realme 11 4G. So one of the advantage as well kapag naka-activate ang dynamic RAM expansion mo is that mas mabilis na po yung multitasking or something like yung switching ng mga application and mas mabilis na rin pong mag-open yung mga apps natin. At gaya ng mga karamihan na smartphone ngayon sa market, equipped na rin ang Realme 11 4G ng 5,000 mAh battery capacity na talaga namang kayang tumagal nito all day long. So hindi mo na kailangan pang time to time magdadala pa ng power bank or ng charger. At idagdag mo na rin dyan syempre guys, hindi mo na rin kailangan mag-antay na matagal dahil equipped na to ng 67 watts Superbook Charge technology ng Realme. So asahan nyo guys in just 17 minutes, kaya na nitong mag-provide up to 50%. Kung security naman ang pag-uusapan, well, sa presyo na meron to guys, syempre hindi to tinipid ng Realme. So pwede mo na ma-enjoy dito ang isang side-mounted fingerprint scanner na mabilis mag-response or something like mabilis mag-unlock ng device. Para naman guys sa operating system, nothing to worry dahil equipped na ang Realme 11 4G ng pinaka latest na Realme UI 4.0. So naka-based to on Android 13 kaya maganda yung pinaka-interface niya at hindi lang yon, compatible din dito yung mga latest applications. And that's it guys. Thank you so much for watching my review of the Realme 11 4G. I hope nag-enjoy kayo and nakakuha kayo ng idea for you to decide if you want to buy this smartphone. For any comments and suggestion, just comment down below. And guys, if nakatulong ako sa inyo for this product of Realme, please don't forget to subscribe, like, and pakishare na rin po ang ating video. Thank you!